Before tayo pumunta ng unasan, check weather, check time muna tayo. So ang oras alas 7 na at napaka-nice ng weather. Okay, prepare muna natin ating mga gamit. Sa pagbaba ko pa lang sa hagdanan ng may seawall, so sinalubong na ako nito. Nagsiingay ng mga manok kasi malapit pa lang ito sa mga bahay. Dito sa lugar na tinatapakan ko ay dito magtambay ang mga bangka ng mangingisda. Kaya nga malapit sa kabahayan. Ang klaseng isda na ito ay tinatawag namin dito na tamayo. So ayan mga katunay, hindi rin to basta-basta na isda. Kasi napakadulas nito. Kahit hawakan mo ng mahigpit, talagang ito ay madulas. So ayan, napakahirap niyang huliin. Pero wala na siyang kawala. Kasi target ko sa kanya ay pangulam. Ipakita ko sa inyo kung anong forma niya. So ayan, napakahaba niya at napakataba. Kahit saan-saan lang to siya tumira, sa mga seaweed, sa mga bato. Pero ang pinakami niyang tirahan, yung lungga sa bato. Kasi doon siya mangingitlog. Okay mga katunay, change ruta tayo. So doon tayo sa bandang unahan. So ayan, kagad-agad sinalubong na ako ng balinggitan na ito. Hindi to dapat gamitan ng mga matutulis na bagay. Kasi kung gamitan natin to, sayang mabiyak o mabutas ang shell. At saka yung juice niya ay tutulo. So may tendency na papayat to. So ayan, kailangan ko lang siyang kamayin. Buwinas ka kung hindi ka makagat nito. Pero kung makagat ka, marami namang banid sa tindahan. Kung mga mood natin lagi nakasimangot, lagi nakalunlimod. Pag nakagat tayo nito, tsak, swak na swak ang mood. Ayan mga katunay, hinigpitan ko ang hawak. Aray, kinakagat ako. Joke lang. Ayay ka, napisa katunay. Nasobrahan kasi ng higpit ng hawak. Ay, di bali na. Maulam pa rin to. Merong maniit. Pagtiyagain natin to, kunin natin to. Kasi ang kagat nito at sa ilalim nito napakataba. Aba, ang tigas ng kapit mo ah. Di ba? Speaking of this kind of crab katunay, kung paano to kakainin, pukpukin mo lang ang kamay hanggang ito'y mabiyak. Kasi ang shell nakabalot sa kanya ay napakakapal. Sila di masyadong marami at paisa-isa lang dito. Sa taga rito, di pinapasin ito. Pero sa akin na nasanayan na pagkain ito, ang masasabi ko ay save sa budget at wala pang gasto. Kiro prito true. Maniit na naman mga katunay, buti sana kung mataba to dahil kung biyakon mo to, tabat laman ang nasa loob nito. Maaliw ka talagang kumain dahil ma-effort ito gaya nito. See? Hey man, go ahead. Ihagis mo na yan. Dahil mamaya max mo yan. Okay mga katunay, habang ang oras tumatakbo ang ruta ko ay pabago-bago. Siyempre naman para makuha tayo ng iba at bago. See? Look at that. Diba bago? Lato ang tawag dito sa amin, pero sa English sea grapes. Pero masyadong marami ito para sa akin. Hindi ko na ito mauubos. Sayang naman kung hindi mauubos, may tapon lang. So ang gagawin ko ay kumuha lang ako ng enough for me. At ang natiray para sa iba. At kung ito'y nakita nila at sabihin nilang, wow, it's really for me. For 3. Yes. Okay mga katunay, check this thing. Nakita nyo bang nakikita ko? So ito nakabuka ka at ito rin nakabuka ka. So 1 plus 1 equals 2. So check natin ang number 1, legit ba yan? 100% walang scam. Pag ganitong ulamin yung sarsanan inyong panangalian at pangapunan ay lalong masasarapan. By the way mga katunay, ang tawag namin dito sa amin ay litog. Ito hindi masyadong pansinin ng mga tao dito. Pero paglilipas ng bagyo ang hibasan ay puno ng tao. Mga katunay, meron rin ba ito sa inyo? Balit lang no. Pero kung matinik ka, mamilipit ka sa sting nito. Pero kaya naman kasi hindi masyadong poisonous. Ang sitakbuhan ng mga danggit katunay kung saan-saan na lang sila pumapasok. Hipu-hipuin ko lang to, kamayin ko lang to. Tsamba na kung hindi ako matinik. So ayan na, tsamba, nasali sa paghagis. Ang paraan sa pagkuha nito katunay, magdahan-dahan ka lang kasi naka-split kasi ang kanyang mga tinik. O di ba? So tingnan niyo mga katunay, naka-split talaga ang kanyang mga tinik. So ganito ang tamang paghawak. So dalawa na sila, hanapin natin isa para hindi magkamalang scam. Pakita natin. O di ba? Napaka-unique ng shell na ito, hugis pamaypay. At ang tawag namin ito ay takab-takab. Huwag lang mag-focus sa shell, tingnan niyo ang mga maliliit na mga isla, napakaganda. Medyo maliit pa, pero marami pang oras. Marami pa tayong makukuha. Okay mga katunay, fast forward lang tayo ng konti kasi nag-high tide na. Meron pa kasing pistong aking puntahan na maraming litob na ang strategy sa pagkuha ay tapak-tapakan lang. Pisto kung saan na maraming bangka ang dumadaan. Pero before tayo pumunta doon, ito muna ang ating pagtyagaan. Mura lang naman to at mabibili to sa palengke. Pero iba kasi kung ikaw ang kumukuha dahil ma-enjoy mo ang nature at ang mga likas ng yamang dagat. Pero ma-enjoy mo naman ang katas ng yamang dagat kahit na ikaw hindi pumunta ng gaya nito. Bilhin mo lang, kainin mo lang, lutuin mo lang. O diba? Ganyan lang. At iba-ibang seashells pang iyong matikman. So ayan mga katunay, medyo marami-rami na ang ating huli. So andito na tayo mga katunay, sa gilid lang ako ng daanan ng mga bangka. Ang seashells na ito ay mahirap hanapin kasi nakatago lang kasi sa mga seaweeds. So ito ang pinakamabisang paraan para dali lang silang maanap. Kagaya noong una na sinabi ko, itong strategy na to ay napaka-risko. Hindi mo malaman kung ano ang tinatapakan mo. May mga matutulis na bagay o kaya ay danggit na mapoison at saka mayroong maliliit na isda na very poisonous. Marami kasing natatakot sa strategy na ito. So kaya nga maraming pwedeng makatinik. By the way mga katunay, ang lugar na ito ay Bantayan Island. So sa gilid lang to ng pantalan. Binabasketball lang shoot lahat. So ipakita ko sa inyo mga katunay kung paano tapak-tapakan ng buhangin. Napaka-easy lang gawin pero kabat ingat na ang aking nararamdaman. Kasi bakit makatapak ako ng mga matutulis na bagay at mga poisonous na mga isda. So ayan, simple lang. Tingnan nyo, napakalaki nila. Oh!
So ayan mga katunay, nagtatanong sila kung nagbablog ba ako. Sabi nila kalamay daw, hindi pagkain na malagkit na kalamay ha. Ang word na kalamay sa amin, Bisaya version yan. Na ang meaning ay, that's good. Itapon natin to kasi maliit pa to. At ito ay tira ko ng pretro. So ayan mga katunay, nakita nyo, pantalan yan. So sa gilid lang tayo ng dadaanan ng mga bangka. Inipon ko ang huli ko katunay kasi dikit-dikit lang kasi sila dito. Oh ayan, di ba? Napakalaki nila at napaka-press nila. Siguro marami din to sa inyo. Subukan nyo, tapak-tapakan nyo, kagad-agad mapuno ang basket ninyo. Kung gusto nyo pang maramihan, so sisisid na kayo sa ilalim ng dagat. Doon sa kusako na ang sukat. 5 at hanggang 7 fathom lang naman ang lalim. Parang merong kakaibang natapakan. Ano kaya to? Chik chik chik. Akala ko ano na, litob lang pala. Nagbayabay ako katunay kasi he recognize me na nagblablag ako. Magpapatuloy lang tayo mga katunay, mag-enjoy lang tayo katunay, tapak-tapakan lang natin to mga katunay. Gagapang lang tayo mga katunay para sa pag-uwi ko makapagbigay ako sa aking mga kapitbahay. Para kung ako namang humingi, walang sablay. Galing ah. Nakatapak ako ng crab katunay. Di ko alam kung anong klaseng crab na ito. Ito katunay, maliit pa rin. So ayan mga katunay, medyo marami na. Di dapat natin damihan, baka di na makain at mabasura lang. Parang umuulan na ata, wala tayong panangga, baka mabasa ang ating cellphone. So uwi na lang tayo. Mayroong bonus at pahabol pa. Meron tamay na naman katunay. Gamit ng tira ko ay daliri ng put ko lang. Partida to kasi nakahawak ng cellphone ng kamay ko. Wag ko kurap, hindi ito scam. 100% legit to. Pwede kang tumawa at pwedeng hindi. O si Sapul, kahit maliit target. Nakatatlong tamayo na tayo mga katunay. Sarap na ulam to. Kasyang kasya para sa akin. Okay, tara, golits. Uwi na tayo. Maya-maya, uulan na yan. Okay mga katunay, ito ang lahat-lahat ng ating nakuha. Ito ay kasyang kasya sa aking panangalian at panghapunan. Salamat sa inyong panonood mga katunay. Hope lagi kayong andyan nakasubaybay sa next vlog ko. Sana po mayroong mag-share nito. Parang iba yung makapanood at ma-enjoy nito. Mag-ingat kayo lagi dyan mga katunay at lagi kayong magpapalakas. God bless po. Salamat.